Sniper to sniper na raw ang karaniwang labanan sa pagitan ng militar at Maute ISIS sa Marawi City. Pero malapit na raw matapos ang bakbakan dahil unti-unti nang napapaatras ng militar ang mga terorista. Sa kabila nito, may ilang problema pang dapat solusyonan ng mga otoridad, katulad ng looting o nakawan sa mga bahay ng mga lumikas. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, hindi lang basta-basta mga sniper, kundi mga mismong instructor na ng mga sniper ng militar ang nakadeploy ngayon sa Marawi City para puntirehin nga ang mga sniper ng Maute Group. Ang laban ng sniper kontra sniper, nakuha na niya ng video at nakuha nga ng GMA News ang kopya at narito report. Kuha ang videong ito sa telescope ng spotter o kabady ng sniper ng militar sa Marawi City. Tinatarget nila ang mga sniper ng Maute na nagkukubli sa isang gusali. Habang pinuputukan ng ating tropa ang mga kalaban, ginagantihan din sila ng putok. Makikita nga sa isang salamin na pinagtaguan ng ating tropa ang tama ng bala mula sa sniper ng Maute. Karaniwang labanan na raw sa conflict zone ang sniper to sniper. Sa nakalap naming impormasyon, marami nang napatay ng Maute ang mga sniper ng gobyerno. Nitong nakalipas na 2 araw, 11 Maute ang nadagdag sa listahan ng mga napapatay sa Marawi. Hindi malinaw kung ilan sa kanila ang napatay ng mga sniper ng gobyerno. Civilians killed by terrorists, 26. Terrorists killed 268 from 258, or an increase by 10. Killed in action, government casualties, 66, or an increase of 1 from 65. Nagkalat pa rin daw ang mga sniper ng kalaban. Pero naitutulak na raw ng ating tropa ang mga Maute sa mga lugar na mahirap na silang makalabas. Lumiliit na po yung area ng mga Maute. So mabilis po yung pag-move forward natin. Sabi ko nga po, nagtatagal lang because of the clearing. Hudyat na raw ito ng nalalapit ng pagtatapos ng bakbakan. Kaya naman ang militar at lokal na pamahalaan ng Marawi naghahanda na para sa rehabilitasyon ng nasirang lungsod. Initially, we already have locations for the future tent city. We're looking also for an area for the mass grave for the possible recovery of dead bodies. Pero bago ang rehabilitasyon, ilang problema muna ang kailangan solusyonan ng mga otoridad. Kagaya na lang ng problema sa looting, na talamak sa mga lugar na iniwan ng mga residente. Ang negosyanteng si Norhata Mangondato, binalikan ng restricted zone kung nasaan ang kanyang bahay at negosyo. Pero pagdating niya sa kanyang bahay, ito ang tumambad sa kanya. Animoy binuhawi ang lugar. Ang kahadiero natungkab sa pagkakasimento, nabuksan at nasimot ang lamang pera. Nalimas din ang koleksyon niya ng mamahaling relo, pati na ang mga designer bag at damit na kung susumahi, papalo sa milyon-milyong piso ang halaga. Baging ang baril ni Norhata, pinuntirya ng mga magnanakaw. Yung ibang mga kamag-anak namin kung saan-saan napunta, kung saan-saan sila nakarating na walang dala. Kasi hindi namin alam na ganito yung outcome nito eh. Tapos babalik ka sa lugar mo, o ganito pang babalikan mo, ano ba makukuha namin dito? Marami na rin daw gaya niya na gustong magreklamo pero walang ideya kung sino ang hahabulin. Sana makarma siya. Kasi nabiktima na nga yung tao, biniktima mo pa ulit. Yun yung pinakamasakit nito. Biktima kami lahat. Ayon sa militar, matagal na ang ganitong problema sa conflict zone. Sa katunayan, may mga naaresto na nga silang mga suspect. Nagpapatulong na rin daw sila sa pulisya para imbestigahan ang mga insidenteng kagaya nito. Since day 2 po, nagkaroon tayo ng legal assistance pagdating doon sa mga cases na nawawalan ng sa kanilang mga properties. In fact, mayroon po tayong legal desk. Para maiwasan ang mga kaparehong insidente, ipinapadlak na ng militar ang mga pinapasadahan nilang bahay sa sentro ng bakbakan. Sa kabila ng panganib, patuloy ang rescue operation sa mga nasa conflict zone. Kahapon, habang isinasagawa ito ng mga sundalo at pulis sa area ng Amay Pakpak. Bala, oh. Saan tayo? Wala. Isang ligaw na bala ang bumagsak, di kalayuan sa pwesto ng isa nating cameraman. Kanina, 9 na sibilyang naibit sa bakbakan ng nailigtas.
Nasa kustudiya na siya ng PNP sa Advanced Command Post ng Joint Task Force Marawi. Jessica, sa taya ng militar, nasa 100 hanggang 110 pa yung mga MAUTE members na patuloy na nakipaglaban sa mga sundalo sa sentro o sa commercial district ng Marawi City. May mga hawak pa rin sila mga bihag na hindi lang daw nila ginagawa ang human shield. Ngayon ay ginagawa ng mga utusan at mga tagaluto ng pagkain. Jessica. Jun, mabuti na pakita mo yung sniper video, no? Kasi doon kitang-kita talaga kung paano, kung gaano kahirap, no, yung misyon ng ating mga sundalo para tugisin itong mga MAUTE ISIS na to. Kasi isang buwan na Isang buwan na. At yun ang tinatanong, bakit ba ang tagal matapos nitong problemang ito? Ayun, kitang-kita dun sa video mo. Paano nga naman magbabarilan, no, ang mga sniper? Ang kakapal ng mga simento nung pinagtataguan nung sniper ng MAUTE ISIS, no? At kita mo na mataas yung kanilang mga lugar, so meron silang advantage. Nagulat nga rin ako doon, Ma'am Jess, sa kita ko napakatataas pala ng mga gusali doon sa mismong sentro ng labanan. At saka yung terrain niya, paahon. Ang pagkakaalam ko kasi doon, may tulay sa baba. Pag natawid mo yung tulay na yon, para kang aahon. So kung nakapwesto yung mga sniper nila o even yung mga fighters ng MAUTE sa mataas, talagang mahihirapan yung tropa na nag-a-advance. Kaya ang ginawa talaga dyan ay mag-deploy ng mga snipers ng gobyerno para na rin doon sa counter-sniping. At ang alam ko, hindi na talaga nila sinusubukan yung approach na doon padaanin yung tropa dahil marami na nga nai-inflict na casualty sa panig ng pamahalaan dahil doon sa mga previous weeks ay yun na naging plan na talagang pag umatake mula sa tulay, papasok sa taas, paahon. Yun nga lang talagang hindi mo ma-deny na nandun yung advantage nung mga miyembro ng MAUTE group na nakaabang sa taas sa Ma'am Jess. Kung makikita mo rin doon sa video, makikita mo yung gano'n na rin katindi yung naging epekto talaga nung labanan doon sa area na yon. Ang alam ko, parang isa rin sa mga commercial district ng Marawi City. Kita mo yung mga building talagang tad-tad ng tama ng bala, butas-butas. Yung mga butas na yon, doon nagkakasilipan yung mga sniper sa sniper. Jessica. At may reports, June, no, na yung snipers ng MAUTE, foreigners ba o foreign trained yung mga sniper. Pero may mga accounts kasi na nakita nila mukhang mga dayuhan daw yung mga MAUTE ISIS na nandiyan. No? Siguro yun yung mga ISIS, no? Yung training na nakuha nila sa mga foreign terrorists ay matagalan lumalabas yan, Jessica, sa mga intelligence information sa butig na dyan sinasagawa yung pagsasanay dun sa mga local terrorists, ang mga nagsasanay sa kanila ay yung mga foreign terrorists na dumadayo dito. Pero base dun sa mga accounts mismo, ito accounts mismo to ng mga sniper mismo, Jessica, ng sniper ng militar. Dahil alam naman natin may mga powerful scopes yung mga yan para masilip yung kanilang mga pinupuntirya. Medyo may kalayuan din na distansya, no? At nakikita nila na may mga hugis talagang itsurang foreigner na yung mga sniper na kanilang napupuntirya. Yung iba nga ay meron daw account sila, ay mga napapatay na sila ng mga talagang foreign-looking snipers na nasa panig ng MAUTE group. Kanina, no, Jessica, may nakausap din tayo mga sundalo galing sa taas. Ay talagang yung mga accounts sila, sabi nila, ngayon lang sila nakakita ng mga fighters, Jessica, na parang mga puti daw ang itsura, ang mga height para mga basketballista. Ito, galing sa kanila yung terminolohiya, no? Para daw mga basketballista yung kanilang mga nakakaharap sa labanan dahil napakatatangkad daw at yung iba kapuputi pa ng kulay. Jessica. In the meantime, para naman sa mga evacuee, no, yung mga nagbakwit, abay, may babalikan pa ba sila? Gayong nasira na nga ng bomba ang maraming mga istruktura at bahay sa Marawi, yung mga natira, nilulut pa. Paano ba nga naman yan? Ay, talagang napakasama talaga nung loob din ng mga taga Marawi dahil talagang double whammy. To say the least, itong nangyayari sa kanila, di ba? Isipin mo naman, tinamahan ka ng ganito klaseng krisis. Pagkatapos, naiwanan mo yung bahay mo, pagbalik mo, abay ninakawan pa. Kaya isa rin ito sa mga major challenges sa mga otoridad. Paano nila i-control yung ganitong sitwasyon. Although ang usual naman nilang pinagbibintangan ay yung mga miyembro ng MAUTE. Kaya nga meron silang mga effort ngayon para ipa-adlock
yung iba't ibang establishmento, iba't ibang residential areas. Pagbalik ng mga residente, ito mga pailan-ilan pa ito mga bumabalik na nabibigla na lang dun sa kanilang binabalikan ng sitwasyon ng kanilang mga bahay. Lalo na siguro pag natapos na yung clearing operation at cleared na bumalik yung mga residente, paano pa ang kanilang aabutan sa kanilang bahay? Hindi lang yung wasak na wasak. Kung iba may mga intact pa, pagpasok ko naman sa loob, abay parang wala ng laman. Yun ang laking problema nila. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo niyan sa Iligan at sa Marawi, June Veneracion.